Okay, yun, nandito na naman ang Team Boy Grasa, para maghatid sa inyo ng panibagong content. So, meron tayong problema ngayon. So, ang complaint nito, wala na siyang hatak. Yung, ano kasi to platform to eh. So, ito, pagka kinakambyo eh, wala na siyang hatak. So, ang analysis namin ito, sliding na yung clutch niya. So, paano ba natin malalaman paano natin mako-confirm kung talagang sliding na yung clutch natin? Siyempre unang-una, minsan pagka ano na maamoy na eh, maamoy mo na yung nasunog na yung asbestos eh. So, para ma-confirm natin, isang magandang paraan nito kasi pagka ang pag ang transmission kinambyo mo at malakas, mamamatay yung makina. Pagka mga diesel, dapat usually mamamatay yan. Manginginig pag binitawan mo yung clutch, pag kinambyo mo. Ikakambyo natin siya ng, let's say, second gear. Tapos naka-parking brake tayo. Dapat, pag malakas ang clutch natin, magandang clutch disc natin, dapat mamamatay ang makina, manginginig ang makina, ganyan. Bibitawan yung clutch, dapat mamamatay siya kung malakas. So, yan napapansin nyo, naka RPM pa rin siya, nakakambyo tayo, hindi siya namatay. So, ibig sabihin, nag-i-slide na talaga yung ano natin, yung clutch disc natin. Ayan, indication yan. So, kung malakas ang pang-amoy nyo, maaamoy nyo na tunog na yung clutch disc. So sige, so ibababa natin yung transmission. I-share namin sa inyo kung ano yung mga ilang sikreto ng mga ganitong transmission. So yun, ibababa natin tong transmission. Ipapakita namin sa inyo yung mga sekreto nitong transmission na to. Bali, marami kasing pagka hindi mo kabisado itong transmission na to, may lock yan sa loob. Iba yung style ng ano nito eh, iba yung design ng pressure plate, iba yung design ng ano niya, yung sa release bearing niya. So makikita niyo, papakita ko sa inyo mamaya para pag nakapagbaba kayo ng ganitong transmission, ano to eh, Iveco na transmission, hindi kayo mahihirapang ibaba. Kasi kung minsan may ibang nangyari na natanggal na nila lahat ng bolt sa bilhousing, tapos hindi pa rin nila mahugot yung transmission, yung pala yung release bearing na may lock pala siya, may lock to sa release bearing. Team Boy Grasa, tama natin si Randy. Saglit lang to, siguro mga kalating araw lang tapos na namin to. Kailangan natin barrel extension mahaba para doon sa big housing. Tanggalin natin yung baterya. Kasi pagka magtatanggal tayo ng starter, pagka nagtanggal tayo ng starter, baka dumikit yung positive doon sa may body. Sunugan tayo. Pag tuwing magbababa tayo ng transmission, lagi natin tatanggalin yung battery. So yun, siyempre pag nagbababa tayo ng transmission, mga accessories muna, propeller, yung mga panggilid ng transmission. Tapos ang pinakahuli nating itatanggalin yung cross member tsaka yung bill housing. Pwede natin tanggalin yung bolt ng bill housing. Pwede tas mag-iwalan tayo ng dalawa para hindi siya malaglag. So tatanggalin natin yung propeller niya, PTO, starter, tapos yung mga connectors ng wiring, tsaka cable, yung selector cable natin. Selector cable, ano lang yan, sinusungkit lang yan, may lock lang yan. Yan. Kailangan maklear muna natin yung gilid-gilid ng transmission. Good morning. How are you? Fine.
So ingatan natin tong coupling kasi walain to. Okay, tatanggalin natin tong rubber dito sa may ilalim ng bill housing niya. Makikita natin dyan yung lock ng release bearing. Kaya hindi natin natanggal yon, hihirapan tayong hugutin yung transmission. Mapapansin nyo, dun sa loob meron siyang ito tong ano na to. Clip yan, clip. Ito yung release bearing natin, bali pahatak yan. Kailangan sisikwatin muna natin yan, paghihiwalayin natin para matanggal natin yung release bearing. So madi-disconnect na siya sa pressure plate. Yan ang sekreto ng mga ganitong unit. Marami na rin mga ganitong unit. So pag nakakita kayo ng mga ganyan na style, tatanggalin nyo lang yan para madali natin matanggal yung transmission. So yan, bali nakatapat na yung natin, nakatapat na tong lock natin. Yan, sisikwatin lang natin, pabubukahin lang natin to. Yan, pabubukahin mo lang yan. Gaganyan mo lang siya. Kailangan bumuka yan para itong release bearing matanggal. Mahatak doon, ma-disconnect siya. Kasi yung diaphragm na yan, pahatak yan, hindi yan kagaya ng ibang diaphragm na patulak. Yan, so yung patulak, madali lang ibaba pag natanggal na natin yung bill housing bolt. Kung hindi sira yung pilot bearing natin at walang kanal yung main drive, madali lang natin matanggal yung transmission. So yan, dapat hindi natin hinuhuling tanggalin yan, kasi pag natanggal na natin yung bill housing at umangat na yan, mahirap na, lalaban na yung clip na yan. So yan, bali naka-release na yung release bearing natin, natanggal na siya dun sa lock. Medyo may kahirapan lang din talaga siya. Ito kailangan makakalugto siya. Yung lock na sinasabi ko, kailangan mapabubukahin natin yan Sundutin mo siya, bubuka para matanggal dito sa pagkakalak sa release bearing. Naka-snap yun dito nakayapos. Iba kasi yung style nito, pahatak. Hindi kagaya ng normal na patulak, di ba? Ito pagka-apak ng clutch, ahatakin niya yung diaphragm. Yan. So papalitan na rin natin yung release bearing tsaka pilot bearing. Ayan, tinan niyo yung pilot bearing niya, may tagas na rin siya. So malamang yung niyan, yung langis niya, agrasa niyan sa loob, mahina na. So yan, baka magtaka kayo sa flywheel na to, kung nakikita nyo gumagalaw. Ang tawag sa flywheel na to, dual mass flywheel. So yan parang damper yan. Yan ang sumasalo ng torque. Para hindi siya bigla. Bukod dun sa may clutch disc natin, yan ang mga bagong design ngayon ng flywheel. So isipin nyo, sira na kasi kumakalog na Yung mga lumang flywheel, ang tinatawag naman yun na solid flywheel. May rim flywheel. So maraming mga klase ng flywheel. So ito dual mass ang tawag dito. So meron tayong mga bagong pilot bearing, release bearing. Ito yung clutch clutch disc natin. So pag nagkabit tayo ng clutch disc, siyempre laging paloob yung umbok. Hindi makita nyo, maumbok yan laging paloob. So meron kasi nakakabit nila ng ganyan. So mahirapan, salpak kayo ng salpak ang transmission tutukod yan. Baka masira nyo pa to. So laging yung paumbok, laging palabas siya, nasa pressure plate side. Yan, ganyan yung salpak niyan. Okay. So yung luma natin, upod na siya. Yung flywheel natin, i-reuse na lang natin yan. So buti na agapan siya, hindi siya talaga totally yung nasunog. Yan Tsaka sakit ng Iveco to. Yung iba kasi nasasagad na yung rivet. Yan, kagaya ito, medyo pag nasagad na yung rivet na yan, kakainin niya yung flywheel. Yan, pag nasagad na yan, kakainin niya na yung flywheel natin. Yan, so bago kayo magkabit na mga piyesang bago, titingnan niyo muna kung sakto siya. Mamaya, pala yung diameter. Yan Kasi pagka maliit yung inside diameter nito, hindi mahirapan kayo isalpak. Itong clutch disc, minsan iba yung ngipin nito. Yan. Siguraduhin nyo muna lahat kung sakto siya. Okay, so okay naman yung mga pyesa natin.
So double check na rin natin yung oil seal. Okay pa naman siya. Ngayon kung may leak na, dapat isabay na rin natin yan. Ayan. So magkano lang naman yung oil seal, kaya kung sakaling may ano na siya, may mga konting leak na siya, palitan na lang na rin natin. Yan, so pag nagsesentro tayo ng clutch disc, mas mainam kung meron tayong panentro para mas mabilis. Ngayon, kung wala kayong panentro, meron naman diskarte doon. Gagawin nyo lang, kailangan matalas lang yung mata nyo. So tingnan nyo kung sentro na, then kakapain nyo dito yung distansya doon sa distansya ng pressure plate doon sa clutch disc. Yan, kakapain nyo lang to dito, tutulak nyo, kunya yan, tutulak nyo lang yan. Yan, kailangan nakaganyan. Yan, kagaya ito malayo, oh. Makakapaan yan dito. Pagkapaan nyo malayo, dito malapit, oh, so tutulak nyo lang yan dito. Tutulak nyo lang ng gano'n yan. Yan. Tapos tingin nyo dito kung mga ano na, babalansin nyo lang yan. Ganyan lang magsentro pagka wala kayong pang wala tayong panentro na special tools. Yan. So yun, all set na siya. Kasalpak na yung pilot bearing niya, bell housing nakadaan na sa cross member na. After ng bell housing bolt, cross member, then kumpletuhin na to, tapos road test na natin. So yan, bali sa ngayon hindi pa nakakakonekta yung release bearing natin. Ayan, ang gagawin lang natin, susungkitin lang natin yan para sumalpak siya. Kailangan masungkit natin yan para kung yung snap ring kumabit. Ayan, ikutin lang natin siya. Yun, okay. So yun, bali yan, nakakabit na siya. Ayan, kung titingnan nyo maigi, nakalak na siya. Ayan, hatakin niya yan eh. So yun mga sir, all set na, nakabit na namin lahat. So na-testing na rin. Yun, malakas na siya. Malakas na siyang humatak. Ayan. Konting bitaw lang ng clutch. Konting bitaw lang ng clutch, umaabante na agad siya. So hanggang dito na lang uli sa ngayon. Sana natuto kayo sa mga video na ginawa, sa content na ginawa natin ngayon. So sana may naitulong kami, naitulong na naman ang Team Boy Grasa sa video yung ginawa natin ngayon. So yun, kita-kits tayo sa mga susunod na video. Hanggang sa muli guys, sana patuloy nyo suportahan yung channel natin para marami pa tayong mga kabataang gusto maging mekaniko na matulungan. Okay? So si Kuya Randy, hello. okay. Okay na. Okay, babay na. Babay na. Hanggang sa susunod na content.